Wala namang seremonya na nangyari. Hindi naman child marriage kasi wala namang akong kinakasal. Hindi naman ako pare. Anong Bisaya? Hindi sa akong believers of God. Kung anong Diyos to, Diyos to rin. Parang bahay-bahay para doon magpahinga ang mga farmers at iba pang activities. Pero yung main originally, ang kuha namin kasi po yung election ng 2019, may isa kaming member ng bayanihan na minor and Prodi Light doon sa kalsada ng doon sa junction ng highway at saka kalsada patungong Kapihan with 30 body shots. So ganyan nangyari pa 30 body shots ayaw sangkot-sangkot si Mayor doon sa kanyang pamilya. Paano mo nasabi na sangkot si Mayor? Kasi mayroon kami ebidensya yung sinakyan na van galing sa garahe ni Mayor. Pag-uwi din, galing sa garahe. Kaya nga po, iyon nga ang ugat kasi political rivalry. So mula noon, kami po ay for security reasons, binantayan namin ang aming area. Klaroin natin. You are now accusing the incumbent mayor na sangkot siya sa krimen o pagpatay ng bata na meron 13 Yes po, kasi po, anong maging motibo ni mayor? Bakit niya mapatay yung bata? hindi namin alam po. Basta doon sa mga affidavits ng mga nag-aakusa, doon sa affidavits ng mga witnesses, ang nakasangkot lang sa kanila, yung vehicle na doon parking sa kanilang bahay at doon din umuwi. Chair, hiling lang na ma-excuse yung mga child witnesses na akit lang po sila. Bakit mo muna Mayor, you are being accused na involved ka doon sa krimen nung pagpatay ng bata. Ano masasabi? Hindi po, Mr. Chair, hindi yun bata. Ano yun? I think around less than 40 years old. According to you, sasakyan ni Mayor, pumapasok doon. Hindi po sasakyan. Ang ginamit na sasakyan, nakaparking doon sa lote nila. At saka, doon din umuwi. At mayroon kami ding video na pinalitan yung plate number. Mayor, ano masabi mo, Mayor? Doon na po yung sa affidavit. Tapos na ka na. Ito mo na. Sige. Yung nangyari, ang sinabi noong 2019, hindi ko kakilala yung sinabing namatay. In fact, talagang tauhan nila. Ang gate nila talagang restricted, heavily guarded. Hindi ka basta-basta makalabas, pasok sa gate ng Kapihan. Makalabas lang kayo pag may ibinigay na gate pass. Sunod, kung bumaril, siguro alam nila na lumabas yung member nila. Sila ay siguro yung nagbaril. Yung taong sinabi, talagang hindi ko alam. Yung sabi nila na ng gate, walang nangyari, walang nagpasok ng sasakyan. Okay, sige. Putol muna tayo dyan. Tuloy mo muna. Pwede pa po, continue ko kung bakit makita isang rasyonal ng bakit may lagkaw o... Sige, lagkaw. Patayin mo. Continue. Sandali lang, ha? Pangalawa po is yung kuha namin ay pakbarma. So isang mandate namin na we have to manage, occupy exclusively the area. Kaya nga, binabantayan po namin yung paligid, yung forest area at saka yung agricultural area. Kasi yun nga ang mandate namin. Dapat gawin na you have to manage, occupy, and develop exclusively the area. Not prohibit other people from coming inside the area.
Are you clear with that? Hindi naman na pinipigilan yung sinasabi ng gitpas, wala pong gitpas. Ang sinasabi lang, minumutiral nga, niregulate lang kasi ayaw namin mangyari uli kung what happened para accounted namin kung sino talaga lumapas, sino taga umuwi. Walang problema dyan. Walang problema. Okay yan. Walang problema. Sige, tapos ka na. Kaya papatuloy mo natin ito. Mamaya, kung meron ka pang gusto sabihin, I will give you the floor. Tapusin lang muna natin ito. Thank you po. Side comment. Kasi nung time na after Odette Bayon, nagpunta kami sa Kapihan with the former Governor Matugas. Hindi kami pinapasok. Nasa labas lang kami na nagbibigay ng mga ayuda. Sino nagbawal? Hindi sila sa Kapihan. Totoo yan na Mr. Galanita, sabi mo, libreng pumasok doon, basta upaalam lang. Tapos, gobernador mismo, hindi nyo pinapasok. What's Doon lang namin po. Times 2 yung content mo ditong mabago-bago yung sinasabi mo. Klaruhin mo nga, bakit hindi sila pinapasok? Mr. Chair, doon lang po sa entrance namin kasi wala kaming bahay namin titirahan kasi 95% lang yung bahay namin down po. Sandali, lahat ng mga bisita. Pinasagot kita. Sabi ni Attorney Richard Dano, kasama niya yung sila gobernador, hindi niyo pinapasok doon sa loob. Is that true or not? Not true, kasi tinawagan ako nila, sabi ko doon na lang po kasi mahiya naman kami, wala namang mimitingan doon, kasi wasak lahat. Iba yung mahiya, iba yung ayaw talaga. Hindi namin ayaw. Hiya ka, tapos ayaw mong papasukin. Very contradicting statements yan. Ano ba talaga ang totoo? Pinapasok niyo sila o hindi? Hindi naman sila naghihin ng pasok kasi nag-ask muna sila paalam sa akin. Kasi sinabi yun. They requested for seedling assistance and requested me to if I could pay a visit in their area. And now I'm hearing that they wanted to put a trap on me. Hindi. With your indulgence, Mr. Chair, sobra-sobra may yung paratang ni Mark Berhil. Everything comes out, yung spontaneously. Na-remember lang niya na may sinabi, yung DNR nag-usap, na-remember nito, may nabanggit ito, so gano'n. Everything was not planned. Everything was not planned. Narinig lang niya, tapos ngayon, sinabi niya yung, ngayon, so, wala akong sinasabi na plano ito, Kung sabi mo, sobra-sobra, then, it's your opinion. Sige, continue. Kaya po nangyari, maraming mga bisita hindi pumunta doon. Kasi doon pa sa baba, tinatakot na nila po. Sino nananakot? Sino nananakot? Basta halimbawa, marami namang siguro yung even the press people who went there from the media broadcasters of Surigao. Marami silang sinasabi, huwag kayong punta diyan, pero pumunta sila, wala namang mangyari po. Yun ang estratehiya nila, tatakutin na mamamatay sila, tatakutin na hindi na sila makauwing buhay at may bago na silang asawa. Ganyan ang mga sabi. Aywan ko kung ganyan ang nangyari, parang pinainitan kami po ng ganyan-ganyan. Kaya nga gusto kong malaman anong specific paso yung taon na sinasabi na hindi kayo pinapasok. Baka at Anong taon? Yun ang COVID. Anong taon, Dinar? Hindi kayo pinapasok. Please allow me to check my record, sir. Okay, pag-check. And while you are checking, Mayor, tanungin kita, meron bang black propaganda against SBSI doon sa poblasyon? Ikaw man ang Mayor. Ramdaman mo niya, kung meron bang black propaganda against them na sinisiraan ninyo yung SBSI para walang taong papasok doon, para matakot ang mga tao pumasok sa loob. Go ahead.